Hi, I'm Chef Carla. Nakitang cyst na malaki sa ovary, left ovary. So, if you will ask me kano na siya kalaki, 8 cm. Para ako nag-reminisce, bumalik lahat yung mga alaala. Yes. Kahit paganto-ganto lang kami, Yes. mga mabubuti naman yung puso Yes, namin. right to the Lord talaga na grabe yung pagbabago na nangyari sa family namin. Sa Lord, grabe. Kasi tumutugon ka pala sa panalangin. Bagamat napakatagal, 1 taon bago ko na-receive yung answer mo sa akin. But still, nandun pala sa proseso, hindi lang ako nagtiwala sa'yo. Na kung ibibigay lahat sa'yo, kung pinagdadasal mo, paano ka pa mananalig sa kanya? Yes. Diba? Paano ka babaero tatay ko, nanay ko, lagi kang kaaway, number 1 enemy ko kasi siya. Number 1 enemy ko siya, talaga kung nasusaklaman ko, lalo na yung bunso kong kapatid. Parang napakadilim ng paligid na sa bahay. Hindi ko feel na at home ako. Ganon. Yung parang mas gugustuhin ko, uwi lang ako sa bahay, yes. Alis agad ako. Sabi niya, sige nga, sasama nga ako sa'yo sa Sunday. Gusto kong makita kang kumakanta sa unahan. Gusto niya ako. Pray lang ako ng pray. Sabi ko, Lord, kung ito talaga yung will mo, okay lang. Kahit nasasaktan ako, kung ito yung will mo, tatanggapin ko, titiisin ko yung sakit. Sabi ko, Lord, ngayon masaya ako pag may ginagawa ako. Paano pag mag-isa na lang ako? Lord, sabi ko talaga, Lord, tanggalin mo na yung sakit. So, pinagpe-pray ko siya, hindi niya alam. Pag napanood niya, tumakot ako. Pinagpe-pray ko. So, hindi man pinapakita niya ngayon. Pero, feel ko. Bagamat dumating ako sa point na backslide ako, talagang tinalikuran ko, masinunod ko yung pera. Tinanggal ng Lord yon, pero may binalik siya, which is yung family na punong-puno ng kapayapaan, love sa isa't isa. Yun yung the best na naramdaman ko sa buong buhay ko. At yun yung forever kong pasasalamat sa Panginoon na hindi ko kayang ipagpalit kahit game na. So, ayan. Wala akong pagkain! What's up guys? Welcome back to Kakonsis channel. So for today's vlog, nagbabalik ang Kapakpak Talk. So for today's vlog, nandito tayo ngayon sa Laguna, sa Santa Cruz. Nandito tayo sa So Weird Farm sa Laguna area. Laguna branch, o di ba? Lahat ng So Weird branches is pupuntahan natin. So yan, nandito tayo ngayon sa Kinakuya Team and kumain lang kami dito sa BCA Coffee. BCA Coffee. Ano yung sabi ng BCA? Wala ko idea. Because coffee always. Nakasulat na nga eh. So, ang ating guest for today, walang iba kundi si... Dito. Teka lang, parang kailangan ko maging mainhindi. Kaleklek. Hi! Kaleklek official to. Kaleklek official. Hi, hindi na ako nag-vlog ngayon. Yes, so yun ang kanyang YouTube channel. Pero kilala natin siya bilang si Carla. Yes. Si Chef Carla. Alright? So, ayan. Si Carla is kasamahan namin dati siya dito kay na Kuya Timty noong editor days ko pa kay Kuya Jeff. So, sa mga hindi nakakilala, Carla, pwede ka ba magpakilala? Hi, I'm Chef Carla. Yes. Ngayon kasi nagbi-business na lang ako. So, I'm Kaleklek. Pinunsagan akong Kaleklek dahil malakas daw ako maghilik. Sabi ni Daddy na nagpunta kaming Bicol. Ayun. Yun yung dahilan ko bakit Kaleklek ka. Official na yung pangalan ko dito sa YouTube. Gawa ni Daddy Nick. Isa rin ka so weird po dito sa Laguna. Yes. Ayan. So, bakit Chef Carla? So, Chef Carla kasi talaga chef ako. So, graduate ako ng culinary. Wow. And ngayon ay mayroon akong sariling restaurant dito sa Santa Cruz. Small business lang naman siya. Na yan, may mga kainan din, drinks, at kung ano pa. So, bakit Next time hindi, punta ka doon. bakit hindi tayo doon kumain ngayon? Nag-jowa ako. So, siya yung nagbubukas kasi nasa Manila siya ngayon. So, next time, pagkadala ulit ng ating Hazel, Yes. ang ating After kapakpak. challenge, Yan. talagang makikitulog ulit ako dito kay Kuya Tim. Yes. Talaga guys, kanina na pagpasok ko sa bahay ni Kuya Tim, para ako nag-reminisce, bumalik lahat yung mga alaala. Yes, parang ang daming memories doon sa isang kwarto ni Kuya Tim. Hindi, ay, wala kami papasokin doon sa bagay baka. May baka iniisip nila may ginawa tayo kababalaghan. Wala. Wala talaga mga. Girls only. Uy. Pero girls na kami doon, pati si Kuya Tim girls din doon. Ano ba yun? Mga days pa yun ng mga kalokohan natin. Wala kaming tropa mga lalaki. Kami lang yung tatlo. Tama, yun yung off-cam, pero solid talaga yung band. Kaming tatlo lang ni Yamshi, tsaka ni ni... Mga bago pa lang din yan sila. mamaya saksi. natin ukatin yung kanilang love story ni Kuya Tim. Yes. Abangan niyo yan mamaya. Ang layo na ng ating pinag-usapan.
Teka lang, So- question and answer tayo dito, tanong Dito kwentuhan. Yes, dito kwentuhan. So, ayan. Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Dahil So- hindi ka na nag-YouTube. Yes. So, nung after ko mag-YouTube kasi, snap na pagdesisyonan ko na magbarko ako. Wow. So, nagbarko ako ng 1 taon para masunod ko rin yung passion ko, which is sa pagluluto. Yun yung inano ko. Tapos after naman nun, ngayon ay government employee naman ako, at the same time nagbi-business ako. Wow. Pero may plano pa rin naman akong magbarko. Siguro yun yung magiging vlog ko next. International na mga ano naman na mapupuntahan and yun. Ipapasyal ko kayo. Pero yung bisitahin yung aking YouTube channel. Yes. Dito naman yung sa Buong Laguna. Yes. Mga pinapasyalan natin. Yes. So, sabi mo nagbarko ka. Ano yun? Local lang? Dito lang tayo sa Inter-Island pa lang. So, 1 taon yun yung kontrata ko. Ano ko doon? Food checker. Kung tawagin. So, hindi naman halata sa aking katawan, di ba? Aking food checker. So, shoutout nga pala kay Sir Japper Sniper. Yan. Yes. Nakakawis yung banding natin, Sir Jap. Yan. So, sabi mo, kaya ka hindi open ngayon yung resto nyo kasi wala dito yung jowa mo. Yung jowa mo bang yan? Ayun ba yung nakakasama pa natin? Teka lang. Walang namin! Guys, ang dami tao dito na kaya. So, yung nakakasama ko dati, Hindi naman nila nakikita yung sa vlog. sa bagay, hindi naman nila nakikita. Ay, nakikita nila sa vlog ko. Oh, sa vlog niya. So, nakakasama pa rin naman nila Kuya Tim ngayon. And yung jowa ko ngayon na nasa Manila ngayon is iba na yun. Iba na siya. So, next year, iba ulit. Ay! Joke Uy, baka mapanood niya to. Joke lang, joke lang. Joke lang. Hindi, So, joke lang. ayan. Okay naman kasi kaya kami nagkasundo ng jowa ko ngayon. Parehas kami ng mindset. Yan. Huwag mo na ako tanongin about the past. Ay, sorry. So, gano'n na kayo katagal ng jowa mo? So, 1 taon pa lang naman kami. So, after nung, tagal natin din nagkikita, di ba? 2022. 3 So, years ago. after no, nung nag-break kami, 2 years akong naging single. So, na nasa barko ko, wala na kami. But still, we're in good terms. Wow! Yes. Okay naman kami, friends naman, hindi naman nawala yun. Mas okay yun, na wala kang kagalit, di ba? Yes. Maganda May- yung may ano, paghihiwalay. Pati yung flow ng buhay. Yes. Wala na akong masabi na. So, ilan na ba si Chef Carla? Wait lang, meron akong tatanong sa'yo. Sige. Parang ako yung guest dito. Sige, magtanong ka. Sige, ano yan, Chef Carla? Back to you. Yung jowa back mo to ba you. ngayon? Ay, yung jowa mo. Bakit may binanig sa akin? Hindi. Parang sabay kami nito pag nagpapalit ang jowa. Hindi. So, ang akin naman, sa iyo, 1 year pa lang kami. Magti 3 years na kami sa Yeah. April. Yun ang mali mo naman yung jowa natin ngayon, yun na talaga. Yes. Di ba? Yun ang may kaloob. In God's will, kung Yeah. sila talaga. So, kaya kami din magkasundo nito kasi parehas kami, Christian ka ba? Oo. Parehas kami Oo, Christian. oo. So, kahit paganto-ganto lang kami, Yes. mga mabubuti naman yung puso namin. Yes. Oo naman. Pero yung minsan yung mga lumalabas sa bibig, hindi kaya. Off-cam naman, off-cam. Yung parang kami lagi nakakaalam, ganun. Pero mga biroan lang naman yun. Pero yun, yung mga napagkikwentuhan natin na yung sa Christian life, grabe naman talaga tayo. Sige, mapunta tayo doon. Sige. So, dati may nabasa ako na post mo. Sabi mo, ipinagdadasal mo lang dati na kay Lord na na makilala ng tatay mo ba yun? Na tatay mo si Lord. So, pwede ba nating... Taga, baka mamaya ako dyan ako. Okay lang yan. So, pwede mo bang kasi may testimony din ako yan. So, share mo muna yan, testimony mo. Hindi kasi nagsimula kasi yung pagiging Christian ko way back 2018. Then, pinag-pray ko talaga kay Lord na makakilala mo ng nanay ko. Kasi ang mami ko lagi ko kasama sa bahay and she's devoted talaga sa Catholic. Then, that time, 2019, lumipas ng 2019, I'm still praying na maging Christian ng family ko. Then, pagdating ng pandemic, doon talaga kumilos ang Panginoon, which is, backslider ako noon. Anong backslider? Kasi sumuko ako dun sa sinabi okay. sa akin ng Lord na parang hindi niya tinutugon yung prayer ko, parang hindi niya tinutugon yung prayer ko. Then that time, gumamit ng Lord ng tao para mapatanggap yung nanay ko. Tapos, nung time na yon na nakatanggap nanay ko, pandemic pa, which is wala talagang church gatherings, wala talagang ganon. Then, doon nakakilala nanay ko. Then suddenly, I cried to the Lord talaga na, grabe yung pagbabago na nangyari sa family namin. Tapos dumating, yung ikwento Okay talaga lang kasi yan. maiyak ako. Umiyak ka lang, mag-iyak ka tayo dito. Tapos yung time na yon sabi ko,
Nung talagang gusto ko nang bumalik kay Lord, sabi ko, Lord, grabe. Kasi tumutugon ka pala sa panalangin. Bagamat napakatagal, 1 taon bago ko na-receive yung answer mo sa akin. But still, nandun pala sa proseso, hindi lang ako nagtiwala sa'yo. Tapos yun, and iyak ako ng iyak sa Panginoon. Then nung medyo maluwag-maluwag na, ang nanay ko na mismo yung nag-invite sa akin sa church. Grabe yung experience na yun. Tapos, nung after naman nakakilala ni Mami, sabi ko, gusto ko makakilala mga kapatid ko, Lord. Then I challenged the Lord again. Talagang pinag-pray ka talaga, Lord. Sana makaano. Then ang daming naging pagsubok sa family namin. As in, yung kapatid ko, ang daming mga issues about sa mga babae. Tapos, nung time na yun, talagang I cried to the Lord again. Sabi ko, Lord, sana buong family ko makakilala sa'yo. Tapos, ang daming naging pagsubok. Hindi agad-agad tumutugon ng ating Panginoon. Talagang may mga pagsubok pa siyang ina-allowed bago mangyari yung pinagdadasal natin. Yun na pala yung test ng faith natin na ginagawa ng Panginoon. Kasi siguro yun nga yung sinasabi sa Bible na kung ibibigay lahat sa'yo yung pinagdadasal mo, paano ka pa mananalig sa Kanya? Yes. Diba? Paano ka magtitiwala sa Kanya? Then yun, noong 2021 naman, nakasama ko naman yung kapatid ko. Then noong nakaraan lang na uuwi ang daddy ko, yun na yung pinaka-struggle ko kasi. Feeling ko kasi parang ang tigas ng puso ng daddy ko. Tapos nakikita niya ako naglilingkod kay Lord. Nakikita niya kung paano nabago yung buhay ko way back 2018 na manginginom. Tapos ang dami kong, hindi ako napipili sa bahay. Ang dami kong mga errands sa buhay na hindi nila alam, sobrang pasaway ko. Then nung umuwi ang tatay ko nung nakaraan, sabi ko, Daddy, church naman tayo. Then nagkaroon kami ng nung bago yun, magkaroon kami ng cell group. Tapos sinare ko sa kanya lahat ng sikreto ko sa buhay na hindi niya alam kung paano ko nabago ng Panginoon. Then umiyak siya nung nagsa-cell group kami. Tapos sabi niya, sige nga, sasama nga ako sa'yo sa Sunday. Gusto kong makita kang kumakanta sa unahan. Gusto niya ako. That was the first time na nakita ng tatay ko na tumutugtog ako sana. Nakita na rin ako nila Kuya Tim nung nakaraan na-invite din sila sa church. And yun yung pinakamasarap na pakiramdam na yung buhay mo before na babaero tatay ko, nanay ko, lagi kang kaaway, number 1 enemy ko kasi siya. Nanonood siya siguro. Manonood siya siguro kaya. Sabihin mo. So number 1 enemy ko siya. Talaga kinasusuklaman ko, lalo na yung bunso kong kapatid. Parang napakadilim ng paligid na sa bahay. Hindi ko feel na at home ako. Ganon. Yung parang mas gugustuhin ko, uwi lang ako sa bahay, yes. Alis agad ako. Ganon feeling. Dumating ako sa ganong feeling. Tapos ngayon, yung ang sarap umuwi kasi may nakahandang pagkain sa harapan. Ganon yung feeling. Tapos yung nanay ko na mismo may mag-invite sa amin. Tapos sama-sama kami nag-church ngayon. Napakasarap sa pakiramdam yun. Yun yung the best feeling na hindi mababayaran ng kahit anong pera. Kahit anong salapi. 1 bit hindi mababayaran. Grabe yung alam mo, yes. Nun ko napatunayan na ang Diyos talaga natin buhay. Yes. Hindi talaga siya yung sabihin mo na hindi tumutugon, hindi ka magdadalawang isip. Bagamat dumating ako sa point na backslide ako, talagang tinalikuran ko, masinunod ko yung pera. Yes, dumating ako sa ganung part ng buhay ko. Pero tinanggal ng Lord yun, pero may binalik siya, which is yung family na punong-puno ng kapayapaan, love sa isa't isa. Yun yung the best na naramdaman ko sa buong buhay ko. At yun yung forever kong pasasalamat sa Panginoon na hindi ko kayang ipagpalit kahit na sino. So, ayan, di ba? Ang ganda ng testimony niya. So, anong pinagkaiba ba nung family mo nung hindi pa nila nakikilala si Lord kesa sa ngayon? Yun nga, yung katulad sinabi ko kanina, yung sa kapatid ko kasi talaga nagbibisyo-bisyo siya dati. Tapos yung isang kapatid ko masyadong mataas ang tingin sa sarili. Tapos yung nanay ko masyadong workaholic, walang time sa amin. Tapos yung tatay ko naman siya, sobrang babaero. Tapos ngayon grabe yung band na pagka magkakasama kami or nasa bahay kami, sabay-sabay kami kumakain. Nagkakaroon ng kamustahan. Tapos yung panalanginan, which nagkaroon din kami ng family altar.
which is share ng Word of God Wow. sa bahay. Yun yung the best eh. Tapos hindi mo na mararamdaman kasi yung parang wala kang kakampi. Alam mo yun, yung parang dati, ano yung hinahanap mo pa sa mga kaibigan Parang, mo yung ano. parang masasabi mo na talaga, as one kaya as whole Oo. family. Pati alam mo yun, kahit may mawala sa'yo, halimbawa yung jowa ko ngayon, mawala man siya. Pero huwag naman sana naman kasi pinag-pray natin kay Lord. Pero alam mo yun, kahit mawala siya, hindi ko mararamdaman na mag-isa ako. Ganun yung pakiramdam na may Diyos talaga sa family. Walang katumbas talaga yun sa family. So, ang ganda ng testimony. Ako naman may sasabihin sa'yo, hindi mo to alam, nung nakita ko yung post mo, kailan kaya yun? Anong year yun? Parang, hindi ko tanda eh, parang 2024? Oh, last year, Oh, no? last So, year. hindi niya to alam. Simula ko nung nakita ko yung, yung post niya na yun, na pinagpe-pray niya na, dati pinagpe-pray niya lang na makilala. Last year lang Na, yun. na makilala ng tatay niya si Lord. Tapos simula nun, pinagpe-pray ko din ng tatay. So, kasi ka-conceive. Kasi parang ang tigas-tigas sa puso niya before. Pag lalaki, no? Parang, Pag tatay. parang hindi siya talaga ma-religious na tao. Simula nun, why not itry ko din kaya? So, Aww. pinagpe-pray ko siya, hindi niya alam. Pag napanood niya ito, bakit pinagpe-pray ko. So, hindi man pinapakita niya ngayon, pero feel ko. Bakit Sabi ko kaya yung prayer iyakin ko. parang natuwa ako kasi dun pala sa mga simple share post natin na ganun, napakalaking impact pala nun sa ibang tao. And I hope maging ganun din tayo sa iba. Kasi ang daming, lalo sa panahon ngayon, na ang dami-dami talaga na de-depress, na stress. Tapos may mga akala natin na hindi tinutugon ng Panginoon, but still we have to wait for the Lord. Hindi lang tayo dapat yung yung antayin ng Panginoon, kundi dapat tayo yung mag-wait sa Kanya, yung sa tugon niya. He's working in our lives. May ginagawa ang Panginoon. Diba? Pagtiwala lang tayo sa Lord. Hindi pa siguro nandun kami sa stage na katulad ng sa family niyo, pero hoping na sana maging ganun din kami. Oo naman. Pero unti-unti. Walang imposible. Ganda nga kay Kuya Tim, eh, no? Ano yung nasa sasakyan niya? Yes, yung make it possible. Make it ba yan? possible, ayan. So, Diba? walang imposible sa Panginoon. Thank you, Lord. Pero dapat nasa atin ang gawa. Yes. Yun, we have to pray for it. At saka, wag ka mawawalan ng faith sa kanya. Yes. Kahit sa tingin mo hindi pa niya tinutugon yung mga panalangin mo. Pero sabi nga, in God's perfect timing. Yes, yun talaga yun. The best. The best yung timing ngayon. Yung parang season mo na yun. Yes. Yun. O, di ba? Ay, tsaka na-share ko, di ba, last month, ako yung kasali sa challenge, tapos ngayon si Kakonsi. Kasi ang rules, no, kung sino pinakamataas na views, siya yung kasali ulit sa next challenge. Talagang pinagpe-pray over ko yun. Every Sunday, nag-church kami, tapos pinagpe-pray. Sabi ko, ipag-pray niyo din po ako na sana ako yung manalo, pero hindi ako nanalo. Pero alam ko naman na will yun ni Lord na kahit sabi ko, alam ko Lord, kahit hindi ako manalo, kung ito talaga yung para sa akin, tinatanggap ko. Dahil ito yung binigay niyo, okay lang, at least I tried my best. Yes. So, ayan, nagtitiwala ako sa Lord kung anong plano niya. Kasi minsan dun sa down, yung halimbawa mag-fail man tayo ngayon, merong better plan ang Panginoon. Malay mo naman talagang magbuyo. Tsaka share ko lang. Hindi ko alam kung dapat ba tong i-share, pero recently lang, parang hindi ko alam kung okay lang i-share. Ano ba yan? Pero recently Ibig mo lang, na recently lang, medyo may malaking away kami ng jowa ko. Tapos dumating yung time na muntikan na kami maghiwalay, pero talagang halos almost 1 week yun wala kaming communication. Tapos pray lang ako ng pray. Sabi ko, Lord, kung ito talaga yung will mo, okay lang, kahit nasasaktan ako, kung ito yung will mo, tatanggapin ko, titiisin ko yung sakit. Tapos one time dumating yung day na yun, nasa bundok ako noon, nasa Nueva Ecija, galing kami sa mga Eta. Sabi ko, Lord, ngayon masaya ako pag may ginagawa ako. Paano pag mag-isa na lang ako? Lord, sabi ko talaga, Lord, tanggalin mo na yung sakit. Tapos, nung kinagabihan, tumawag bigla yung jowa ko. So, feeling ko, kasi every away namin, talagang pinagpe-pray namin, Lord, kung hindi talaga kami para sa isa't isa, Ay, dapat kasi talaga. paghiwalay mo na kami. Pero, bumabalik pa din eh. So, naniniwala ako na galing kay Lord tong love namin. Oo, parehas ba kayo?
Ay, kaya pala. And ito maganda, kaya Iba talaga pag Christ. ito yung maganda dahil before nung hindi pa kami magjowa, ako naniniwala ako pero hindi yung as in nabukang bibig ko si Lord. Siya yung naging dahilan para mas lalong mapalapit ako kay Lord. Ay, huwag ka nang pakawalan. Alam mo, naniniwala ako sa kasabihan, narinig ka rin kay Tony. Pag ang lalaki pala, ang mas maano yung pananampalataya sa Panginoon, umasa ka na ang relasyon niya, mahahandle ng maayos. Bagamat, hindi naman perfect, Yes. may mga away, at pero alam mo, ma-overcome niyo pareha. Siguro yung time na yun na hindi kayo okay, may plan, may ginagawa ang Panginoon para matuto rin kayo, Yes. no? And ganun din sa amin, sa relasyon namin, parehas din kaming Christian. Hindi tayo nagkakalayo talaga, parehas din kami Christian. And nakakasama ko siya, pag andito siya, nakakasama ko siya sa youth. So, yung ministry ko kasi sa church is youth. So, nung time na nagkasama kami, siya ang sa kalalakihan, ako naman sa kababaihan, kabataan. So, malaking blessing ang binigay sa akin ng Panginoon simula nung dumating si Ian. Oy, drop name. Si Ian sa buhay ko kasi dati hirap ako sa kalalakihan. Then ngayon, talaga nakakatulong ko siya. And iba talaga pag Christ-centered ang Yes. relationship, talagang merong ginagawang Panginoon. At saka pagka pinag-pray nyo naman, hindi mo masasabi na, Lord, sana kami na, Lord, kung hindi mo ito, wag na lang. Pero pagka iba yung spirit, iba yung feeling kapag Christ-centered. Alam mong may plano. Yes. Iba talaga. So, iba yung anong tawag dyan sa ganun, yung parang sinasabi sa'yo ng Lord. Parang teka lang, nalimutan ako. Parang parang may sinasabi ang Panginoon sa utak mo na, sige, idiretso mo. Huwag kang titigil. Kahit anong pagsubok kakayanin. So, yun. Diba guys? 13 ilang minutes na. Naging seryoso yung vlog namin. 13 pa lang, parang haba. natin. Guys, dapat nung hindi pa kami nagsisimula, akala namin bulastugan yung kwentuhan namin. Bakit nauwi sa ganito? Nauwi sa iya. Hindi, feeling ko build din talaga to ni Lord. Oo. Pati may share pala ako. Sige. Ito pa isang miracle na binigay sa akin, na ginawa sa akin ng Panginoon. Alam ba, isa pa sa reason kung bakit ako bumaba ng barko. Kasi, ewan ko nga kasi nung time na bago ako sumampa, may mga youth ako naiwan. So, parang, minsan kasi pagka binibigyan tayo ng opportunity na malaki, parang iniisip natin na, okay, ito na yung answered prayer ko. Di ba? Parang sometimes ganun eh. Kasi minsan na-miss tayo na, ito yung pangarap ko. But nung nasa barko ako, I'm not in. At hindi ako, Parang may parang may kulang. Tapos, nung bago ako bumaba ng barko, nagsimula talaga sumakit yung aking tagiliran. Yun dito sa kaliwa ko. Then pagbaba ko ng barko, dahil hindi naman siya na-detect kapag nagpapaano kami, kapag nagpapa-medical kami, hindi siya detect. So pagbaba ko, nagpa-check up ako. So plano ko lang, hindi plano ni Lord, plano ko, sasampa agad ako international. Tapos pagbaba ko, end of contract, syempre pagbaba ko, nagpa-check up ako. Then may nakitang cyst na malaki sa ovary, left ovary. So, if you will ask me kano na siya kalaki, 8 cm. 8 cm. So, nung sinerch ko, gano'n kaya kalaki yun? Ang sabi sa akin ng OB-GYN ko, ay sabi sa akin, kailangan mo naman pa-opera ngayon, mapag-isipan mo na ngayong week na mapabilis yung operation. So, gano'n na siya kalaki. Then sabi ko, Lord, kaya pala hindi ako nagkakaroon ng ilang days. Hindi rin naman ako magtataka kung bakit ako hindi nagkakaroon. Magtataka talaga ako kasi wala naman ako jowa. So bakit hindi ako magkakaroon ng ilang weeks, ilang months. 5 months yata ako hindi nagkaroon sa barko. Tapos pagbaba ko yun na, nakita na may cyst na malaki. Then I prayed talagang iyak sa Panginoon. And sabi ko, Lord, paliwanag mo sa akin po kung ano yung nangyayari sa buhay ko, bakit ganito yung nararanasan ko ngayon. Di ba, hindi naman ako nakalimot sa'yo na nasa barko ako. I'm still praying kahit wala kaming wala kasi kaming pahinga. Monday to Sunday, work. So, dumating yung time na kinwestiyon mo din? Kinwestiyon ko talaga ang Panginoon. Then, tumugon agad ang Panginoon sa akin. Ano yan? Sabi niya sa akin, nalimutan mo kasi yung commitment mo sa akin. Sabi, nakalimutan mo yung commitment mo sa akin. Pinangakuan mo ako noong 2022 na
na ano, na hindi mo ko bibiguin dito sa ministry yung binigay ko sa'yo, which is the youth ministry na mahal ko. Na nagawa kong iwan for a year. Tapos nakikita ko pa sila na parang hindi sila okay, parang hiwalay sila, hindi na na-continue yung inaasahan ko na magpapatuloy yung ano nila, yung cell group, nawala yun. So, Parang napilay nung nawala. napilay talaga yung mga yun. Kasi sa akin sila umaasa nung nandun ako sa baba pa. Then, yun yung binigay na sakit sa Panginoon. Siguro talo na rin. Kasi parang magulang naman talaga si Lord eh. Magulang talaga natin siya na may pagpalo din at saka meron siyang aral na binibigay sa atin. Then, yung time na yun, nung sabi ko, na-realize ko, oo nga no. Nung time na iniwan ko sila, hindi pa sila ganun kahinog. Hindi pa sila ganun nagbubunga. Tapos yun na, nung time na yun, sabi ko, Lord, ano ka ba yung operation or hindi muna? Tapos pinag-pray ko talaga siya ng pinag-pray. Then, yung isa sa mga pastor namin sa church, lumapit sa akin, sabi, Carla, take mo tong herbal natin. Kasi sabi ko, ayoko masaktan, ayoko na operation. Gusto ko pag nanganak na, ang dami ko rin iniisip that time. Tapos sabi sa akin ng pastor, take mo tong barley, which is barley. Ayoko na sabihin yung brand. Amazing. Tapos yun yung, nag-ano ko ng barley, tiniis ko siya talagang inumin, kahit hindi ko gusto yung lasa niya. Tapos yun, inamin ko siya na inanom for 4 months. 4 months yun, na hindi ako nagkakaroon. Tapos yun na yung time na nagkaroon ako. Konti-unti. Alam mo yung menstruation ko, talagang ano lang yung dugo na lumabas sa akin. Then, kapa kasi siya eh. So, pag nakahiga kang ganito, kapa talaga. Kapa talaga niya. Oo, kapa talaga. Tapos nung nakaraan, nung November last year, nung kinakapa ko na siya, wala na akong kapa. Then, nung nagpa-check up ako, nakita, meron pa rin siyang bukol, pero nag 2 cm na lang siya. Wow. Grabe talaga ang ginagawa ng Panginoon. Then, nung through that 4 months talaga na naggagamot ako, wala akong ibang ginawa kundi pagsilbihan ng Panginoon. Tinuloy ko yung sa youth. Halos buong week ko na, wala pang work that time eh. So buong week ko na talaga, binibigay sa Panginoon. So ngayon wala na? So ngayon, hindi ko pa napapacheck up ulit. Pero ang tagal niya yung sumasakit. Pero yun, sabi ko kay Lord, gusto ko muna magkaanak. Kasi sabi sa akin ng OB-GYN ko, parang imposible na magkaroon ako ng baby. Then, yun yung hinihingi ko sa Panginoon. Pero syempre, kailangan muna namin magpakasal ng iyan dahil yun naman ang ating, sa ating pagiging Kristiyano, you have to get married muna bago ka mag-baby. So, yun yung pinagpe-pray ko. Kasi lang, 1 taon pa lang kami ni Ian. But still, we're praying. Hindi naman yan sa taon. We're praying ngayon na magkaroon na kami ng at magpakasal na kami next year. May plano naman. Malay mo naman. Pero if ever man na, wag naman sana, if ever naman na na hindi kayo bigyan ng baby, okay lang din. Magiging masaya ako. Siguro kung anong yung will ng Lord para sa akin. Hindi man na siguro forever yung sa youth. Pero yung kung ano man ibigay sa akin na mission ng Panginoon, I will do it. Kasi yun sa Bible. As long as you live, give it to Christ, na serve Him. Para pagdating mo sa langit, sabihan ka good and faithful servant. Yun yung the best na reward na matatanggap mo pagka nawala ka dito sa mundo. Alam mo yun yung iniiyak ko rin sa Panginoon yun. Parang feel ko, Lord, kasi nung 4 months na yun, talaga sumasakot siya lagi. So Lord, kukunin mo na ba ako? Tapos na baby shot ko sa'yo. So yun yung parang kala ko nga mawawalan. Alam niya ni Andrea. Alam niya yun kung ano yung pinagdaanan ko that time. Pero yun, I'm still thankful. Buhay ako. Healthy. Okay yung buhay ko ngayon. Grabe yung provision ng Panginoon. And hindi man ako magbarko, but He's providing. Ano man yung pangangailangan ko. So masasabi mo na miracle yun na galing kay Lord? Yes, talagang kasi yun ng panalangin eh. Bunga ng panalangin yun, hindi lang ako, kundi yung mga intercessors namin sa church na laking tulong nun. Kaya yun yung the best na maibibigay mo sa sa ka-churchmate mo bilang kapatid mo sa pananampalataya, yung panalangin. The best yun, na meron kang mga warriors na nakabackup sa'yo. So, ito wag naman din sana naka-on wood, pero walang wood. So, if ever lang na nakunin ka na ni Lord ngayon, sa tingin mo, ready ka na or sa tingin mo, sure ka na sa langit ka mapupunta?
Ayan. Hindi ako, nung nakaraan pa lang, di ba ang daming nangyayari ngayon. Ito rin sinashare ko sa mga kabataan. Yan, same na tanong. Yan din yung lagi. What if mangyari na ngayon yung rapture? Are you ready? Yun yung lagi kong yung tinatanong sa kanila. Ako, to answer your question, sa totoo lang, I'm ready. Lalo na ngayon na meron akong sakit. Hindi lang yun, be. Kakaano ko lang nung nakaraan na meron din sa sa gallbladder ko. So, hindi ako nagpapa-opera and all. I'm just trusting the Lord. Sabi ko nga, Lord, kailan mo will na mamatay ako or kunin mo ako? I'm ready. Hinahanda ko talaga sarili ko doon. Bagamat ganito kung pero iba alam ng Panginoon yun kapag kami na yung nag-usap dalawa. Yung devotion ko everyday, hindi nawawala yan. Simula nung bumalik ako, na talagang hindi ko natawad lahat. Kasi naging ako doon sa barko masyado akong gawa ng gusto ko. Pero yun, sabi ko kay Lord talaga, Lord, kung kunin mo man ako, magkaroon ng rapture ngayon, kung ano man mangyari dito sa mundo, I'm ready. Yes. So, ayun ang maganda. Ayun din, siguro ako, hindi pa ako ready, pero I'm working on it. So, di ba? Ang ganda ng usapan. Hope you feel blessed. Kanina kasi wala talaga akong kaplano-plano, parang walang patutuhungan sa interview namin, pero parang bumulong sila. Ito ang pag-usapan niyo. Nagkaroon ng sense yung bumulong sa amin yung Holy Spirit. Ito pag-usapan niyo, wala kayong mapag-usapang matino, ha? Kanina parang plano natin tawanan, funny. Bakit kayo umiyak? May talagang parang hindi pa nabe-break yung na wala pa akong in-interview na hindi umiiyak. Wala pa talaga. Tignan natin mamaya kay Kuya Bidogs. So ayun guys, hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo sa aming usapan. Yan. Thank you so much kay Chef Carla sa magandang usapan. Kahit wala tong maging views, pero masaya kami sa pag-usapan namin. True. Tsaka nagpapasalamat ako kasi it's a privilege na makapag-share ng testimony sa iba. Yes. And naging living testimony ka din sa akin. Kay Kakonsi. So sana, share ko lang kada magro-road trip kami, punta kami Bicol, punta kami Nueva Ecija, talagang kahit hindi nila alam yung mga kanta, talagang puro worship song yung pinapatugtog ko. Yes, para maging ligtas din yung aming biyahe. Amen. So, yun guys, hanggang dito na lang. Hope you feel blessed sa aming usapan. Bye guys! Thank you for watching!